Hello, Aquarius. This is your reading for September 22 to 30. Pero lahat naman ng reading ko dito ay timeless. Pagpasensyaan nyo na po yung boses ko hanggang ngayon. Di pa nakaka-recover yung lalamunan ko. After 2 series na ako ng medications sa doktor ko pero ganun pa rin. Okay? Hirap magsalita. Okay? Pasensya na rin kayo dun sa mga delay sa readings ko. Meron yung mga signs na hindi ko na nakompleto kasi kailangan kong tumigil kapag hindi maganda ang pakiramdam ko. Ayan, wala na ako ng boses. Nagsisimula pa lang ako eh. Okay. So, check na natin to, yung reading mo. Kuha na tayo ng mga oracle cards. Aquarius for your general energies. This is general reading, by the way. Kunin nyo lang ano yung nagtutugma sa inyo, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or cross-watchers, kung meron ng mga cross-watchers dito. Inspiration, transformation. Money, tsaka take the leap. Okay. So, Aquarius, ang ganda ng mga unang cards na lumabas sa'yo, no? Tapos to may goldfish ka pa. Sige, kunin ko na rin itong mga to. Pakita na rin natin itong mga iba pang paparating sa'yo. Goldfish, bowl, paparating sa'yo. Wow, kasaganaan. Increase pagdating sa material, sa financial. Ayan, no, money. Oh, ganda ng cards mo, Aquarius. Remember, kung hindi man ito mangyari sa'yo, September 22 to 30, kung hindi mo man ito mapanood, lahat naman ng reading ko dito ay timeless. Ayan no, merong increase. So, pwedeng iba sa inyo, pwedeng marirealign yung sweldo ninyo, pwedeng may increase sa sahod, or kung marami kayong pinagsipagan ngayon, businessman yan, trabaho, nakikita ko na marami kayong anihing sweldo, overtime or sales, no? Kung nag-double time kayo. Okay. Oo, very inspired kayo. So, nakikita ko pwedeng may bagong source ng inspiration para sa inyo. Lalo kayong mas namomotivate, Aquarius, na mag-work hard or gawin. Ano yung mga gusto ninyong gawin. Pwedeng itong inspiration na to eh. Para sa spiritual ninyo, sa personal growth. Pwede naman ang inspiration ninyo is yung family ninyo, yung mga magulang ninyo, kapatid ninyo, asawa ninyo, anak ninyo. No? Basta merong panibagong inspiration for you para lalo mo pang pagbutihin, lalo ka pang mag-work hard. Okay? At ang nakikita ko rin ay mga positive changes for you, transformation. Even tong transformation na to pwedeng sa physical ninyo, sa sarili ninyo. Sabi ko nga may kinalaman sa personal growth. Pwedeng iba sa career, since nakita ko nga na pwedeng mag-improve pagdating sa kaperahan, sa kabuhayan mo, negosyo mo, or sa sweldo mo. Ayan, no? Maraming material maraming pera. So, hindi mo magiging problema yung financial, yung material things etong period na ito. Okay? Kailangan mo mag-take the leap. Lakasan mo yung loob mo. Kailangan mong sumubok. Oh, taking the leap Kasi parang yung full card dyan, magtitake ka ng risk. O diba, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Diba? Minsan talaga kailangan nating mag-leave sa comfort zone natin. Kailangan lakasan natin yung loob natin. Kasi doon natin
Mabe-break yung mga barriers, yung mga limitations natin, Aquarius. If we are willing to take risks or take the leap, no? So this time meron kang gagawin something bold, something daring, something brave na lalakasan mo talaga yung loob mo diyan. Okay? Igugo mo kung ano man itong bagay na ito. Parang yung energy mo, bring it on. Parang ganun. Palaban. Lakas ng loob. Matapang. No? Bold and daring. So, meron kang short journey. Itong short journey na to, pwedeng literal na travel talaga. No? Or pwede, kung hindi naman siya literal na pagbabiyahe, pwedeng itong something na pagdadaanan mo. Pero very ano lang siya. Very brief lang ito. Okay? Hindi ka magtatagal dito sa situation na to kung ano man yung something na yan na pagdadaanan mo. Someone here might behave stupidly. Sorry naman sa words, pero yun talaga yung nakasulat kahit basahin mo pa, Aquarius. Whether ikaw tong sinasabihan ng card or yung person na nakaka-deal mo. And alam naman natin yung mga consequences kapag merong tao na hindi nag-iisip ng mga ginagawa niya. Acting silly, acting foolish, no? Hindi nag-iisip. Okay, yan yun eh. So, pwedeng may mga side effects, consequences yan. Kuha tayo ng cards pagdating sa iyong love life. So, yung reading ko guys, hindi ko ito mahahabaan dahil ako'y kinakapos ng hininga boses. Pasensya na kahit gustuin ko. Alang-alang lang no, sana matapos ko itong 12 signs na ito. Dahil yung nakaraan, hindi ko na natapos. Kung nauunawaan ninyo, salamat. Kasi hindi madali na magkasakit. Tinatry ko pa rin yung best ko na makapagbasa. Okay? Kaya sana iba sa inyo, huwag kayong tumigil sa pagsubaybay. Okay? Kailangan ko lang talagang asikasuhin muna yung health ko, magpagaling muna ako. Di pa ako magaling pero umataw na ako, diba? Yan, ganyan katigas yung ulo ko, dear. So, meron ka dito sa love life mo, no? May sorrow, may karma. Ano ba yan? Alam niyo, dami nakaka-receive ng karma card lately sa mga iba-ibang signs. So, merong something ongoing with the collective na may kinalaman sa karma lately. Pansin ko lang. Kasi kahit sa ibang signs, mga lumilitaw na ganyan. So, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng mga ganyan. Pwedeng yung ibang signs din, Aquarius. Something going on sa mga signs na merong karma chorba. Okay? Karma, yan yung mga consequences or yun yung mga kailangan nating pagbayaran ng mga ginawa natin yung mga consequences ng ginawa natin. So, dito sa relationship nyo, it could be na yung tinutukoy dito, energy mo, energy ng person mo. So, merong mga dapat pagbayaran dito, like mga pagkakamali, kasalanan, ayan, debts, mga utang, karmic na utang ito, dear. O baka na may iba sa inyo, baka may utang talaga, literal, charot. Pero, this is more on karmic na mga utang. Okay? Na kailangan bayaran, whether ikaw o nung person mo. Yung iba dito, pwedeng may pinagdadaanan kayong grief kung yung person nyo man ay nawala na maalam na. Pwedeng yung iba still dealing with grief or loss. Etong loss na to, pwede namang hindi yan about death. Pwede namang wala naman talaga na tsugi rito. Pwedeng meron lang nag-end or nawala doon sa relationship nyo na dating meron. Tapos pwedeng you or the person na kakonect mo is having a hard time dealing with the pain doon sa loss na yun, sa breakup na yun, separation na yun. And talagang affected much to the point na pwedeng may pinagdadaan ng depression. Okay?
Okay. So, nakikita ko dito is magkakaroon na ng finality, dear, kung ito mang connection ninyo is parang unfinished na nobela. Kasi dito sa dulo na card mo, you have finality. Siguro talagang pamamaalam na, for good na, hanggang doon na lang. And ang pinakamaganda namang maidudulot nitong ending na 'to is mabibigyan ka na finally ng closure. Okay? Ayan 'no, bigla ka na lang magkakaroon ng awareness dito, eh. So, puwedeng may mga realizations dito para sa'yo or sa person mo, na maybe it's for the good na talaga na maghiwalay kayo ng landas, magpaalam na lang sa isa't isa, okay? Basta, you will receive the closure na kinakailangan mo dito sa connection na 'to. Yun yung mare-receive mo diyan sa ending na yan, sa babush-babush na yan. At least magkakaroon ka na ng closure dito. Okay? Ma-enlighten ka eh. Ma-aware ka na eh. Magkakaroon ng clarity or closure. Actually, pwedeng mayroong mga mauungkat dito na pwedeng ngayon mo lang madidiscover, malalaman, and parang aha moment yan sa'yo. Wow, okay, parang okay, aha, kaya pala. So, ganun pala yun. Now, maliwanag na sa akin. Now, nabigyan na ng answer, nabigyan na ng clarity, closure. Yun yung mafe-feel mo siguro dito sa sinasabi na death card, finality card. Okay? Saan ako babawi ng mahabang mga reading guys pag magaling na ako. Sa ngayon, pinipilit ko lang talaga makapagsalita, makatapos ng reading kahit hirap na hirap ako. Emperor card, which is Aries energy. O, ma-fire signs to. Aries, Leo, Sagittarius, pero dominant si Scorpio and si Aries. Pwedeng may mga ganyan sa birth chart ng person mo na nakaka-deal mo. Okay, so nakikita ko dito is a very clear path for you, Aquarius, no? Nakikita ko dito na ikaw yung emperor. You are in control. You are bold, you're daring, you're capable. Lakas ng loob mo. Excuse me, sa mga gas, nadidigay ako. So, nakikita ko, mahahandle mo tong mga bagay-bagay in general, no? To a general reading. Although, nagsingit ako ng konting love life dyan. Konti lang naman. So, definitely may promotion dito. May pag-angat ng status. Yan, Emperor. May pag-angat ng sweldo, ng pinansyal, ng status mo, position mo. Yan. Kaya yung iba rito, kung promotion ito. Kasi nakita ko yung pag-angat ng kabuhayan, pinansyal, material, pati yung position. Okay? So, ayan. Another blessing for you. Pero mga pagsubok Aquarius, na dedetect ko yan dito sa 9 of Wands mo. Susubukin yung kahinaan mo rito. Kung hanggang saan kaya mo. Basta. It could be a test of faith, endurance mo, kung ano man, patience mo, basta. Ito yung situation wherein pwede kang panghinaan ng loob, pero wag na wag kang panghihinaan ng loob. Wag na wag kang mag-quit agad-agad. Pwede nga iba dito may energy ng baka na naiinip na kayo sa paghihintay kasi hindi nyo pa, ewan ko, siguro gusto nyo makita na agad yung mga results pero wag eh. Wag mo ring ibababa yung guard mo, yung depensa mo rito, yung boundaries mo. Wag na wag mong ibababa yung standards mo, yung mga paninindigan mo, pinaniniwalaan mo, yung
kung saan man patungkol yan in general. Energy kasi ng parang bibigay na. Or masyadong maging vulnerable, no? Parang exposed, masyadong vulnerable. Ibig sabihin, paano ko ba explain yung vulnerable sa Tagalog? Ang hirap naman. Check nyo na lang anong meaning ng vulnerable. Basta huwag ka masyadong maging vulnerable. May tendency kasi na maging ganon. Okay, nakikita ko lang dito, pwedeng may mga goals ka na hindi ka matapos, Aquarius. Like me, parang nawalan ka ng energy or something. Okay, meron lang, may specific goal or goals na maaaring hindi magkaroon ng completion for you. Or it could be na meron kang mga projects dyan na hindi mo matapos, mga goals na hindi mabigyan ng realization. Okay, completion. Yun lang naman yung nasa sense ko. There could be delays when it comes to sa hinihintay mo, sa pagta-travel mo, sa mga creative projects mo. There could be delays, especially sa mga pinaplano mo. Okay? Death card is about endings and new beginnings and letting go. Aquarius. Meron na talagang pag-goodbye, pag-let go dito. Ayan, no, dito lumitaw na sa love life mo na may finality, closure, ending, pagpapaalam. Tapos dito sa death card mo, ganun din. Meron kasi dito talaga ng magbababush na, pero nahihirapan talagang i-let go or hindi matanggap yung ending na yun, pamamaalam na yun, kung ano man yan. Or it could be, this is a stubborn energy wherein parang instead of i-welcome mo yung mga changes is parang stubborn energy ka na ayaw, hindi ka open natanggapin yung mga pagbabago na yan. Okay, but there is something here na kailangan mong magtapos talaga whether you like it or not. Kailangan mo na rin i-welcome yung mga bagong paparating na yan and tanggapin yung mga changes na yan. Okay? Pero meron ditong some kind of a wish for you na matutupad with the 9 of Cups. Kung ano man itong bagay na to na marireceive mo, makukuha mo, matutupad mo. Okay, magiging very happy ka dito, contented, kung ano man ito. Tapos sa pinaka-advice for you, Aquarius, meron ka ritong Page of Swords na baliktad. Okay, wag ka masyadong maging walang preno sa pagsasalita. Aquarius. Pwede kang maging curious daw, pero wag ka ma-obsess. Wala namang masama na maging curious tayo. Okay? Wag kang impulsive, wag kang too quick to judge, or wag kang parang pabibo na inisip mo na okay, feeling mo, alam mo kagad yung bagay na yan kahit hindi mo alam. So, minsan i-accept mo na wala kang alam dun sa bagay. Minsan i-accept mo na mali ka rin. Yun yung mga advice sa'yo na itong card na to. And learn to respect din boundaries. Okay. Something about boundaries. Boundaries mo, you need to set boundaries and respect other people's boundaries also. So, yun yung mga messages for you, Aquarius. Sana nagustuhan nyo itong reading. Kung nagustuhan nyo, nakarelate kayo, don't forget to leave a like, a comment, or a reaction below. Pa-share na rin itong ating reading. And if, just in case, interesado kayo sa private reading ko, dumiretso kayo doon sa blue app. Alam niyo yung blue app na yon. Sa legit, nag-iisa, purple tin page ko, may check sa kanan, purple tin na may check. Pag walang check sa kanan, hindi ako yon. Kayo po ang mag-PM doon, hindi ko po kayo i-message una, hindi rin ako mag-add friend. Maraming fake accounts na gumagaya doon sa page ko na yon, sa blue app at saka sa black app.
Lahat ng details, kung nanonood kayo sa YT channel ko, nandun sa description, pati yung link. Tap nyo na lang yung link and mapupunta kayo dun sa official Blue Up page ko. So, yun lang. Take care, babush.